Nangyari? Aalis kami. Ha? Magpupundok kami. May Kailan? nakalimutan lang sila, kaya Mamaya? namin. Ngayon? Alis Ano? na. Andito na yung kaputo Yun nga, kailangan gagaloy mo kasi ito. Ay, wala na. Saan ko nasi gusto yung pagbalik namin? Hindi, paanda rin ko yan. Kung matutulak ngayon yun, tagal. Kailangan, paano mo yan? I-re-recta ko muna. Hindi ko nila. So, magandang gabi nga pala sa inyo mga Kanan Pro. Ngayong gabi nga pala, pupuntahan natin yung kapatid ko. Magre-rescue tayo. Kasi mga Kanan Pro, naputol daw yung susi niya. So, titignan natin kung ano yung magiging diskarte natin para paandar natin yung motor ng kapatid ko. Scooter kasi yun mga Kanan Pro. Naiisip ko nga na baka irekta ko na lang siya. Kasi baka hindi naman siya nakalock. Kasi magpapagas lang daw dapat siya. Pero, ayun nga, bubuksan niya na yung upuan. Biglang naputol yung kanyang susi. Manipis lang kasi yung susian nun mga Kanan Pro, kaya madali talaga siya maputol. So, nagbaon na nga ako ng dalawang switch. Baka sakaling kailangan ko siyang irekta. Irerekta ko na lang. Kasi gusto niya ipatulak, kaya lang malayo kasi yung bahay niya. Tapos malayo rin yung bahay ko. Baka mahirapan lang ako mapagod. Kasi paggabi na rin kasi to eh. Mga bandang 9 to 10 PM na to. Alright mga tol, magandang gabi sa inyo. Re-rescuing nga natin yung kapatid ko. Nasiraan daw siya. Puntahan natin siya sa may gasolinahan. Malapit na tayo dito. Yan mga tol, nandyan daw siya sa may gasolinahan dyan. Rescue natin si kapatid. Alright. Alright mga Kanan Pro. So dito na po yung gasolinahan. Dito na po yung kapatid ko. Hanapin po natin siya. Sabi niya dito lang daw siya sa may gilid eh. Ito na nga yung kapatid ko mga Kanan Pro. So ito yung motor na gagawin natin ngayon. Naputol po yung susi na ito eh. Tignan po natin kung ano yung pwede nating magawang paraan para makauwi. Nangyari? Aalis kami. Ha? Magpupundok kami. Mamaya. Mamaya? Paalis na nga kami. Andito na yung kaputo Yun nga, kailangan gagaloy mo kasi ito. Etong motor kasi na to mga Kanan Pro, yung susi nito sobrang tigas niya kapag tatanggalin mo yung upuan pag magpapagas. Siguro pinersa ng kapatid ko, kaya ayun naputol yung susian. Hindi ko nila. So eto na nga mga Kanan Pro, siyempre to the rescue si kuya. Kaya eto, tamang baklas lang tayo dito sa may gilid ng gasolinahan. Nakalimutan ko yung pangalan ng gasolinahan dito. Pero salamat kasi hindi tayo sinisita na dito tayo maggagawa ng motor. Yan. Kasi dito lang yung ito yung lugar kung saan dapat magpapagas yung kapatid ko. Then naputol nga yun. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin siya. So ako may ginagawa talaga ako nito, pero syempre kailangan nating tulungan ng kapatid natin. Binobuo ko nga rin kasi yung isang TMX dun sa may bahay kasi ipo-for-sale ko kasi yung TMX ko mga Kanan Pro. Kaya yun, binobuo ko siya. Pero tumawag yung kapatid ko. Kaya to tamang tamang kalikot lang tayo. So mga 9 to 10 PM pa lang naman to. Si Marvin, ito, nakalimutan yung headset niya. Tapos, Punta kaming quarry. Tiga quarry yun. nakatid mo na sila?
Hindi, pauwi na kami. May motor ba yun sila? Wala. Di bali ang naisip ko nga pala na paraan dito mga kanan pro ay erekta na lang yung kanyang susian. Gawa nga nung para hindi kami mahirapan magtulak. Kasi pag mga scooter, ang hirap niyan itulak. Tapos yung lugar pa nila, puro pataas. Kaya ito gagawin ko dito mga kanan pro. Irerekta ko na lang siya. So madali lang naman to kasi hindi naman siya battery operated. Yun nga lang kailangan natin ng dalawang switch para marekta natin yung susian niya. Yung isa para sa ilaw, para ma-push start niya. Then yung isa naman, para naman mapatay niya yung kanyang motor. So ito na nga mga kanan pro, tamang kalas na tayo dito. So forward ko na yan, kasi para hindi na rin matagal yung video. So papakita ko na lang po sa inyo kung paano ko ginawan ng paraan yung nangyari sa problema nito ni kapatid. So ito na nga mga kanan pro, nabaklas ko na agad yung kaha dito sa may harap kasi ito lang naman yung kailangan natin. Kailangan natin magkaroon ng access dito sa socket ng kanyang ignition switch. So ganito yung plano natin dito mga kanan pro. Meron kasi itong 4 na wire, isang red, isang black, tapos isang green, then isang black and white. So ganito yung paraan na gagawin natin para ma-direct natin siya at magamit niya yung push start, pati yung mga ilaw magamit niya, mabuksan niya. Kailangan natin i-direct yung red wire at yung black wire. Pero pag ginawa kasi natin na i-direct natin siya, ang mangyayari dito mga kanan pro, lagi siyang may supply. So pwedeng ma-start mo agad siya kahit hindi mo pa sinu-switch on. Pwede rin mapaglaruan ng mga bata. Pwede rin mabuksan yung ilaw at malobat. So kaya hindi natin gagawin na i-direct. Gagamit tayo ng switch. So papadaanin natin ng switch yung kanyang mga accessories. Tapos para naman magkaroon siya ng patayan kasi walang patayan yun mga kanan pro pag dinirect lang natin. So para magkaroon ng patayan, 'di ba meron tong green at saka black and white na wire. Yung green kasi ground, yung black and white naman papuntang CDI yon. Para magkaroon ng patayan yung motor, kailangan mong pagdikitin yung black and white at saka yung green. Kasi yung ground, siya yung magpapatay dun sa makina ng motor. Ganun yung mga sistema kapag hindi pa battery operated yung CDI ng isang motor. So ganun pa rin ang gagawin natin. Imbis na i-direct natin, papadaanin natin sa switch yung patayan ng motor. Ang gagawin natin, itatap natin yung wire natin dito sa black and white. Tapos yung isa naman na wire natin dito sa green. Tapos lalagyan natin ng switch para magkaroon ng patayan yung motor. So yan na nga mga kanan pro, mapapansin nyo nagkaroon na siya ng ilaw, tapos nagamit na rin po natin yung push start, then napaandar na rin po natin agad siya. Problema lang dito yung patayan, so wala pa siyang patayan kasi ang nadadirect ko pa lang yung color red at yung color black. So ito na nga mga kanan pro yung ginawa kong paraan dito. So ginawa ko, meron akong tinap na wire sa green at sa black and white, tapos papunta yun sa switch para sa patayan. Yung kabila naman, meron din akong tinap dito sa may color red at color black para naman yan sa mga accessories para ma-push start natin. Kasi mga kanan pro, itong motor na to wala pala siyang padyakan. Tinanggal ko yung padyakan nito. Kaya talagang kailangan po natin dito is paganahin din pati yung mga accessories. Pero paano naman mga kanan pro kung may padyakan siya tapos talagang gabing-gabi na? Pwede naman yan. Tatanggalin nyo lang yung socket ng ignition switch. Kasi pag tinanggal nyo yung socket ng ignition switch, pwede nyo na agad siya mapaandar. Papadyakan nyo lang siya. Ganun lang kasimple yan mga kanan pro.
Patayin niya. Basahin lang yan. Nga, para alam mo. Press mo lang yun. Hindi pa tayo makabilis susi. Okay na. Ligpit ko lang. Thank you ah. Okay. Sorry. Thank you. Okay. Ingat. Basta mga kanan pro. Ligpit na tayo. Mahirap talaga maputulan ng susi. Sira yung susi niya eh. Ingat-ingat lagi mga Kanaan Pro. Sa rescue kami ni Carmela ngayon. At ayun na nga mga Kanaan Pro, natapos na nga po natin gawin yung motor ng kapatid ko at nakauwi na nga po siya ng maayos. So, maraming salamat pala sa lahat ng mga nanonood sa mga vlog ko, sa mga video ko. Thank you sa inyo lahat mga Kanaan Pro, mga kaboss amo. Thank you so much. So, syempre, ganun lang, palagi nating tulungan yung mga kapatid natin. Kasi mga Kanaan Pro, sila yung mga tao na lagi lang nandyan para sa atin. Maraming salamat, Kanaan Pro, and good night.